Bakit mahalaga ang gatas para sa malalakas na binti sa senior? Sa pag-edad, unti-unting humihinang ang ating mga buto at kalamnan. Marami sa ating mga ninuno ang nakakatanda ay nakakaranas ng osteoporosis, pagkipot ng buto, at sarcopenia, pagkawala ng kalamnan. Mga kondisyon na maaring magpahina sa mga binti at magdulot ng pagkabulag o pagkahulog. Ayon sa mga pag-aral sa nutrisyon, ang gatas at iba pang produktong dairy ay mayaman sa calcium, protina, vitamina D, phosphorus at iba pang micronutrients na mahalaga sa pagpapanatili ng bone mineral density at kalamnan hanggang sa pagtanda. Sa pagbibigay diin ng mga eksperto sa nutrisyon at research sa aging population, ang katawan natin ay nangangailangan ng sapat na calcium at protina para mapigilan ang sobrang pagkawala ng bone mass at muscle strength na nagaganap habang tumatanda. Ang mga nutrients na ito ay makakatulong hindi lamang sa pagbuo ng buto noong kabataan, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng lakas at tibay ng skeletal system sa mga matatanda. Dito papasok ang pag-inom ng gatas. Hindi lamang simpleng inumin ng gatas, ito ay isa sa pinakamadaling paraan para makakuha ng nutrients na clinically proven na nakakatulong sa bone health at muscle maintenance. Studies show na ang regular na pagkonsumo ng dairy products ay may positibong korelasyon sa bone properties at functional capacity lalo na sa mga may edad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na brand ng gatas na pwedeng makatulong para mapanatili ang malakas na mga binti kahit umabot ka na ng 90 anyos, base sa nutrisyonal na sangkap, research support at kung paano ito makakatulong sa pang-araw-araw na lakad, balanse at tibay ng buto at kalamnan. Unang gatas, Bear Brand Powdered Milk, classic at science-backed para sa bone health. Ang Bear Brand ay isa sa mga pinakakilalang gatas sa Pilipinas at madalas irekomenda ng mga dietitian dahil sa mataas na nilalaman ng calcium at protina, dalawang nutrients na critical para sa bone at muscle health. Ang calcium ay isang pangunahing mineral na bumubuo sa structural matrix ng buto. Ang kawalan ng sapat na calcium ay nagpapabi sa pagpesira ng bone mass na maaaring magdulot ng osteopenia o osteoporosis sa mga senior. Hindi lang calcium ang kailangan ng ating mga buto, kailangan din ng sapat na protina upang suportahan ang mga pagbuo ng bagong bone tissue at para mapanatili ang lakas ng mga kalamnan sa paligid ng ating mga binti. Ang protina, lalo na ang whey at casein na nakikita sa gatas ng baka, ay napatunayang nakakatulong para mapanatili ang muscle strength at functional capacity habang tumatanda ang isang tao. Sa mga Filipino research at survey, marami ang nagsasabing kapag regular silang umiinom ng Bear Brand, ramdam nila ang mas mabuting lakad at mas kaunting sakit sa tuhod at kasukasuan, isang subhetibo pero mahalagang bahagi ng quality of life ng senior. Maaaring idagdag ito sa oatmeal, kape o simpleng inumin lang araw-araw para sa praktikal na paraan ng pagkuha ng nutrients. Ang Bear Brand ay also frequently fortified with vitamin D na nakakatulong para mas maging available ang calcium sa dugo at buto, isang kombinasyon na may scientific support sa pagpigil sa bone loss. Pangalawang gatas, Alaska Milk, madaling makuhang full cream na may nutrients para sa lakas ng senior. Isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaang brand ng gatas sa Pilipinas ay ang Alaska Milk. Lalo na ang kanilang full cream variant na kilala sa taglay nitong calcium, protina at essential fats. Para sa mga senior, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng taba ay masama. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang natural fats sa full cream milk ay tumutulong sa mas mahusay na absorption ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D at vitamin A, na may mahalagang papel sa bone strength, immune system at muscle function habang tumatanda. Maraming senior ang umiiwas sa gatas dahil sa lasa o pakiramdam sa tiyan. Ngunit ang Alaska Milk ay may iba't ibang opsyon, full cream, low-fat at fortified versions na mas madaling iangkop sa pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong ihalo sa mga pagkaing pamilyar sa kulturang Pilipino gaya ng champurado, sagot gulaman, lugaw o kahit sa kape, na hindi lang nagpapasarap kundi nagbibigay rin ng dagdag na calories at nutrisyon, lalo na sa mga senior na may mahinang gana. Batay sa internasyonal na research, ang kombinasyon ng calcium, phosphorus at high-quality protein mula sa gatas
ay may synergistic effect sa pagpapanatili ng bone mineral density at muscle integrity. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng fortified milk ay nakauugnay sa mas maayos na functional strength at balanse, na mahalaga upang maiwasan ang pagkadapa at panghihina ng mga binti sa katandaan. Sa tamang dami at regular na pag-inom, ang Alaska Milk ay maaaring maging praktikal at abot-kayang suporta para sa lakas at kalusugan ng mga Pilipinong senior. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong gatas, Magnolia Fresh Milk. Fresh at natural na suporta para sa matibay na buto at malalakas na binti. Ang Magnolia Fresh Milk ay isang kilalang full cream fresh milk na hindi lamang masarap kundi may matibay na basihan sa siyensya pagdating sa kalusugan ng buto at kalamnan, lalo na para sa mga senior. Mayaman ito sa calcium, potassium, high-quality protein, phosphorus at vitamin B12, mga nutrients na kritikal sa pagpapanatili ng lakas ng buto, binti at pang-araw-araw na galaw. Ayon sa mga pag-aaral, ang calcium at phosphorus ay nagtutulungan sa bone mineralization, ang prosesong nagpapalakas at nagpapasiksik ng buto. Habang tumatanda, natural na bumaba ang bone density, kaya mahalaga ang regular na pagkuha ng calcium mula sa madaling maabsorb na sources tulad ng gatas. Ang Magnolia Fresh Milk, bilang fresh at minimally processed, ay nagbibigay ng nutrients na mas bioavailable o mas madaling gamitin ng katawan. Hindi rin dapat maliitin ang papel ng potassium na tumutulong sa electrolyte balance at muscle contraction. Ipinapakita ng research na ang sapat na potassium intake ay may kaugnayan sa mas maayos na muscle function at mas magandang balanse, dalawang bagay na mahalaga para maiwasan ang pagkahulog ng mga senior. Kapag mas stable ang galaw, mas kumpiyansa silang maglakad, mag-ehersisyo at manatiling aktibo. Dagdag pa rito, ang high-quality protein sa fresh milk ay mahalaga sa muscle maintenance at repair. Ayon sa Geriatric Nutrition Studies, ang sapat na protina sa dieta ng matanda ay nakakatulong maiwasan ang sarcopenia o ang unti-unting pagnipis ng kalamnan. Para sa mga senior na mahilig maglakad sa umaga o gumawa ng light exercises, ang isang baso ng Magnolia Fresh Milk ay maaring magbigay ng dagdag lakas at mas mahabang endurance. May papel din ang vitamin B12 sa energy metabolism at nerve health. Ipinapakita ng pananaliksik na ang kakulangan sa B12 ay maaring magdulot ng panghihina, pamamanhid at problema sa balanse, mga isyong karaniwan sa pagtanda. Sa regular na pag-inom ng fresh milk, nakakatulong itong suportahan ang sigla at koordinasyong ng katawan. Sa kabuuan, sinusuportahan ng proven research na ang regular na pagkonsumo ng dairy products tulad ng Magnolia Fresh Milk ay may kaugnayan sa mas mataas na functional capacity, mas malalakas na binti at mas aktibong pamumuhay sa pagtanda. Isang simpleng baso araw-araw, malaking hakbang para sa mas matibay na buto at mas kumpiyansang galaw. Pang-apat na gatas, fortified soy milk, halimbawa, Aldi o local fortified soy options. Dairy-free pero bone-friendly. Para sa maraming Pilipino, lalo na ang mga senior, karaniwan ng lactose intolerance o madaling pagsakit ng tiyan kapag umiinom ng gatas ng baka. Dito pumapasok ang fortified soy milk bilang isang matalinong alternatibo. Walang lactose pero may sapat na sustansya para sa buto at kalamnan. Bagamat plant-based, karamihan sa soy milk na mabibili ngayon ay pinayaman o fortified ng calcium at vitamina D, kaya ang nutrient profile nito ay maihahambing sa regular na dairy milk. Ayon sa mga pag-aaral, ang soy protein ay may positibong epekto sa bone health, lalo na sa postmenopausal women na mas mataas ang panganib sa osteoporosis. May ebidensya ring nagpapakita na ang mga isoflavones na natural na matatagpuan sa soy ay maaaring makatulong sa pagpigil ng bone loss sa pagtanda. Hindi ito himala, pero kapag isinama sa tamang nutrisyon at aktibong pamumuhay, nakakadagdag ito sa pang-araw-araw na proteksyon ng buto.
Isa pang mahalagang benepisyo ng fortified soy milk ay ang plant-based protein nito na mahalaga sa muscle maintenance. Habang tumatanda, natural na nababawasan ng muscle mass o sarcopenia, kaya ang regular na pag-inom ng may sapat na protina ay tumutulong sa lakas ng binti, balanse at pag-iwas sa pagkadapa. Kapag may kasamang calcium at vitamina D, mas epektibo ang suporta nito sa bone density at muscle function. Sa Pilipinas, maraming local at imported soy milk brands ang malinaw na nakalagay sa label ang with calcium and vitamin D. Ito ang mahalagang hanapin dahil hindi lahat ng soy milk ay pare-pareho ang sustansya. Para sa mas magandang resulta, piliin ng unsweetened o low sugar na variant upang iwasan ang sobrang asukal na maaring makasama sa kalusukan. Sa kabuuan, ang regular na pag-inom ng fortified soy milk bilang bahagi ng balanseng dieta ay maaring magbigay ng tuloy-tuloy na benepisyo sa buto at kalamnan, lalo na para sa mga senior na sensitive sa lactose. Simple man pero suportado ng siyensya at praktikal para sa pang-araw-araw na kalusugan. Panglimang gatas. Goat milk. Mas madaling tunawin at may potensyal para sa kalusugan ng mga buto at kalamnan. Ang goat milk ay unti-unting nagiging mas popular, lalo na sa mga naghahanap ng alternatibo sa cow's milk na mas banayad sa tiyan at mas angkop para sa kalusugan ng mga senior. Isa sa pinakamahalagang dahilan nito ay ang mas madaling digestion ng goat milk. Ayon sa ilang pag-aaral, ang fat globules ng goat milk ay mas maliit at ang istruktura ng protina nito ay mas malapit sa gatas ng tao, kaya mas mabilis itong natutunaw sa sikmura kumpara sa cow's milk. Dahil dito, mas kaunti ang tsansang magdulot ito ng bloating, kabag o pananakit ng tiyan, mga karaniwang reklamo ng matatanda. Bukod sa digestion, ang goat milk ay mayaman sa medium-chain fatty acids o MCFAs. Ipinapakita ng pananaliksik na ang MCFAs ay mas mabilis gamitin ng katawan bilang enerhiya at hindi agad naiipon bilang taba. Ito ay mahalaga para sa muscle function at pang-araw-araw na lakas, lalo na sa mga senior na madalas makaranas ng panghihina ng kalamnan. May mga pag-aaral din na nagmumungkahi na ang MCFAs ay maaaring makatulong sa anti-inflammatory response ng katawan na mahalaga sa pag-iwas sa pananakit ng kasuu-kasuan at kalamnan. Ang goat milk ay isa ring magandang pinagkukunan ng calcium at phosphorus, dalawang mineral na may kritikal na papel sa bone remodeling, ang natural na proseso ng katawan sa pagpapanatili ng tibay ng mga buto. Ayon sa nutrition research, ang tamang kombinasyon ng calcium, phosphorus at vitamin D ay mahalaga upang maiwasan ang osteoporosis at mapanatili ang lakas ng binti habang tumatanda. Dahil mas madaling tunawin ang goat milk, mas mataas din ang posibilidad na mas maayos na maabsorb ng katawan ang mga sustansyang ito. Para sa mga senior na may mild lactose intolerance, ipinapakita ng ilang pag-aaral na mas tolerable ang goat milk kumpara sa cow's milk kahit hindi ito ganap na lactose-free. Sa kabuuan, ang goat milk ay maaaring maging praktikal at siyentipikong suportadong opsyon para sa mas matibay na buto, mas malakas na kalamnan at mas maging hawang pagtunaw, mga mahalagang salik upang manatiling aktibo at independent sa pagtanda. Pang-anim na gatas, low-fat milk o lactose-free variants, pinakamainam para sa regular na araw-araw na pag-inom. Maraming senior ang nakakaranas ng lactose intolerance, kabag o pananakit ng tiyan kapag umiinom ng full cream na gatas. Habang tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng lactase, ang enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng lactose. Dahil dito, mas nagiging praktikal at ligtas para sa araw-araw na konsumo ang low-fat at lactose-free milk variants. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at gerontology, ang lactose-free milk ay may parehong calcium, protina, vitamina D at B12 tulad ng regular na gatas, ngulit mas madaling tunawin. Ipinapakita ng research na ang sapat na calcium at vitamina D ay critical sa pag-iiwas sa osteoporosis at bone fractures, habang ang protina ay mahalaga sa pagpapanatili ng muscle mass at lakas lalo na sa edad na 60 pataas. Dagdag pa rito, ang low-fat milk ay may mas mababang saturated fat.
Ipinapakita ng mga pag-aaral sa cardiovascular health na ang pagbabawas ng saturated fat ay nakakatulong sa mas maayos na cholesterol levels at mas mababang panganib ng sakit sa puso. Isang mahalagang konsiderasyon para sa mga senior na may alta presyon o diabetes. Isa sa pinakamahalagang natuklasan ng pananaliksik ay ito. Mas mahalaga ang consistency kaysa dami. Ang regular na pag-inom ng gatas na hindi nagdudulot ng discomfort ay mas napapanatili bilang pang-araw-araw na ugali. Ang mga senior na may tuloy-tuloy na calcium at protina intake ay mas may matibay na buto, mas magandang posture at mas kaunting risk ng pagkahina ng katawan kumpara sa mga umiinom lang paminsan-minsan. Sa madaling salita, kung nais mong gawing pangmatagalang bahagi ng iyong healthy routine ang gatas, piliin ang low-fat o lactose-free milk. Hindi lamang ito mas magaan sa tiyan, ito rin ay suportado ng siyensya para sa mas malakas na buto, mas matibay na kalamnan at mas aktibong buhay sa pagtanda. Pangwakas na kaisipan. Gatas bilang bahagi ng mas malusog na pamumuhay. Sa huli, mahalagang linawin na ang pag-inom ng gatas, maging ito man ay Bear Brand, Alaska, Magnolia, fortified soy milk, goat milk o lactose-free variants, ay hindi isang magic bullet na kayang pigilan ang lahat ng problema sa buto at kalamnan habang tayo tumatanda. Ayon sa maraming pag-aaral sa nutrisyon at gerontology, ang malusog na buto at malalas na binti ay bunga ng pinagsama-samang gawain, balansing pagkain, regular na ehersisyo, lalo na ang weight-bearing activities tulad ng paglalakad at light resistance training, sapat na vitamin D mula sa araw, at tuloy-tuloy na healthy habits. Gayunpaman, malinaw sa scientific research na ang regular intake ng calcium at high-quality protein na pangunahing matatagpuan sa gatas at fortified milk alternatives ay may malaking papel sa pagbagal ng bone mineral density loss at muscle wasting, sarcopenia, na karaniwan sa pagtanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sapat na protina araw-araw ay nakakatulong din sa mas magandang balanse at mas mababang panganib ng pagkadapa. Kaya kung ikaw ay nasa edad 60, 70, 80 o higit pa, ang tamang uri ng gatas na akma sa iyong katawan kasama ng masustansyang pagkain at aktibong pamumuhay ay maaaring maging simpleng hakbang tungo sa mas malalakas na binti, mas matatag na galaw at mas mataas na kalidad ng buhay habang tumatanda. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.